Mga kaulam, kain na tayo. Ako'y nagrereklamo sa asawa ko at napakadilim ng ilaw namin at parati ng papundi-pundi na. Nagsigang nga pala ako ng sagisi na isda, nilagyan ko ng maraming sitaw at nakalimutan ko namang bumili ng talbos ng kamote. Yun ay planong-plano ko na kakoy ako'y bibiling talbos ng kamote. Ipagsisigang ko ng isda si Ibrahim dahil paborito talaga niya mga kaulam ang talbos ng kamote, promise. Lagi siya nagbibilin. Yung namang ako'y aligagang-aligaga sa palengke dahil ang oras ay hindi naman natakbo, ay hinahabol ko at ako'y magtututor pa, ay wala na akong oras ng pamamalingki at kailangan maibili ko ang ine kahit na ang mga dalawa tatlong klaseng isda. At yun nako, hindi nag-uulit ng ulam, kaya yun kailangan ay iba-iba ang ulam sa buong maghapon. Ay hanggang ako'y nagmamadali na nakalimutan ko na. Tapos mga kaulam, nakalimutan ko pa, ibinili ko siya ng figs na prutas at saka isang kalahating tray na itlog. Tunay na naiwan pa din sa bahay. Diyos ko po, Rode, mahigpit. Kahirap ng ganito, dapat ako may kasama laging sekretary. Yung tagapag-remind kung ano ang dapat bilhin, kung ano ang dapat bitbitin, at kung ano ang dapat gawin. Ay, are, baka sasabihin na naman ng ating basher, hindi ko na naman inalok ang aking asawa ha. Ako'y kumain ng mag-isa dahil ako ay magtututor. Sabi ko sa asawa, inalok ko naman siya. Sabi niya sa akin, maya-maya ako kakain at ako'y kakakain laang ng almusal. Kakoy, sige, ako'y mauuna na ha. At gawa ng baka ako'y mapagalitan na naman ng ating basher na hindi kita inaayang kumain. Tawa na tawa ang asawa ko sa akin. Ay di yan nga ako'y kumain na mag-isa. Yung sabi ko sa asawa ko, maya-maya pag ako'y nakaalis sa sila'y nagutom, ay sila'y magbungkal na laang sa kusina at naroon ng lahat. Nalutuan ko na ang mga anak ko ng giniling na manok na may atay ng manok na nilagyan ko ng sari-saring masarap naman, nagustuhan naman ng bunso, sabi sa akin. Yung panganay kumain din, nagustuhan din naman. Ay ang tiray nilagay ko sa ref. Ayan may kaputol na kawali. Yan yung kaputol na kawali nasa kanan bahagi. Yan ang giniling, pinapalamig ko ng kaunti kaya nakaganyan. Dahil ayokong ilagay sa ref ng sobrang init. At sabi nila pagkagayon daw mapapanis. Dalawang sagising ganyang isda ang aking binili. Ang isa ibinigay ko sa inay, tapos isinaing niya sa kalamis ng tuyo kagabi nung nandun ako. At yan ay paborito din niya. Tapos binilhan ko din siya ng malasugi at yun ay gustong-gusto noon. At kahapon mga kaulama, ikwento ko lang sa inyo, ay taglapu-lapo sa palengke. Anong lalaki ng lapu-lapong pula, ay anong pagkakalaman, yung malaman baga nung aking ipinalinis at aking ipinahiway, anong gandang tingnan. Kakoy haring at ari ay hindi yung matigas lutuin. Dahil minsan mga kaulam, may lapu-lapo na pag naluto na ay matigas na, siguro yun ay matanda na. Siguro yun matagal na meron namang pag ang lapu-lapu ay mataba, yun ay malambot ang laman. Pero kadalasan naman kapag kulay pula na lapu-lapu, yun ang masarap at yun ang mamahalin na lapu-lapu. Ay kahapon, nakuha ko lang ng 10 ang kilo at sobrang ang dami. Bakit kaya ang dami kahapong lapu-lapu sa palengke? Talaga naman At pagkatapos ko ngang mamalingki, nagluto pa ako, nilinis ko pang lahat, inilagay pa sa rep, nagluto pa ng 2 putahe. Tapos idumiretso na ako sa aking tutorial kahapon. At gawa ng pag Sabado meron ako doon. At diretso na akong nakipagkita sa mga inay, dala-dala ko na ang mga isda, ang mga damit nilang request, ang lahat-lahat. Dahil sabi ko na ang ina na may makalabas-labas ng bahay ay pinapunta ko sa city center. Tapos hindi ko sila inabutan na kumain na sila ng kapatid ko, sila di gutom na, ay yung ganamang napaaga daw sila ng dating. Ay di, sabi ko maigi naman sila nakakain na. Ay di kami nag-ikot-ikot lang ng kaunti sa Carrefour, bumili ng mga kaunti-untit nagkataon namang sale. Tapos, inihatid ko na sila doon sa bahay ng kapatid ko. Ay di ako inabot doon hanggang alas 10 ng gabi. Ito gang chismosa, syempre madami na pagchismisan na naman. Ay ako'y pilit ng inay pinakakain kagabi at nagluto siya ng gulay na may hipon. Tapos isinaing nga yung isda. Ay ako naman kumain na nga niyang sinigang na iyan. Ako po, Diyos ko po, talaga namang sop-sop ko ang ulo ng isdang iyan, mahigpit. Diyan na kayo.